Guys, alam mo sa totoo lang, kasi sabi nga nila, ang tao pala pagka nangangarap ka, pag nag-set ka na ng dreams mo sa buhay, ang tendency, humahataw ka. Naghahanap ka talaga ng tinatawag na nila option kung paano mo tutuparin ang mga pangarap mo. Tama, mali? Kaya lang, along the way, pag bumibiyahe ka, hindi mo namamalayan parang nalilihis ka. Tama? Nalilihis ka or nalilito ka. Slide. Pin. Asa na? Yan. Diba? Nalilito ka. Kasi bakit ganun? Humahataw ka naman, sabi mo busy-busy ka, pero nagugulat ka, bakit yung resulta mo, ito lang. Bakit yung resulta mo, konti lang. Tama, mali? Kasi mga kaibigan, kailangan buhay na buhay lagi yung tinatawag na kabaliwan mo o gigil mo sa katawan. Na yung gigil sa katawan natin, nabubuhay yan pag yung pangarap mo ay hawak mo. Kumbaga yung pangarap mo, nasa harapan mo lang. Kasi malimit yung mga tao pag umahataw sa pangarap nila, pag nagtatrabaho na, kala niya busy siya, pero hindi niya alam, yung ginagawa niya palang kabisihan, madalas hindi na related o hindi na naka-align papunta sa pangarap niya. Maraming tao nalilito. Diba? Sabi niya, Sir Manny, bakit ganun? Busy-busy naman ako. Umaga pa lang hanggang hapon, hanggang gabi, talagang panay naman yung hataw ko. Din ako, pero bakit ganun? Bakit ganito lang yung resulta ko? Mga kaibigan, kadalasan, yung mga taong sobrang busy, pero at the end of the day, wala silang resulta, nawawala po yung gigil nila sa katawan. Kaya ang tendency, makikita mo siya, nandyan siya, pero walang gigil, pumupunta siya, pero walang power, may pangarap siya, pero parang wala ng direksyon. Mga kaibigan, kaya nga ang question, ganito, how do you ignite the fire in your heart, di ba? In order for you to inspire your people and yourself. Paano mo mai-inspire yung sarili mo? Di ba? Kasi katulad ko, di ba? Babalikan natin yung buhay ni Manny Pascual way back 1998. Katulad mo lang ako, ordinaryong tao. Katulad mo lang ako, networker din. Katulad mo lang ako din, nangangarap lang din ako. Kaya lang, it took me 1 year. 1 year na hapit ako. 1 year na hataw ako. Pero alam mo, kala ko, tama yung ginagawa ko. Pero alam mo, sa sobrang busy ko, iba-iba pala yung ginagawa ko. Kaya habang nakaupo kayo dyan, napaprostrate ka sa pangarap mo, diba? Nalilito ka, nai-stress ka. Sabi mo, bakit ganun, Sir Manny? Dumidi naman ako, bakit ganun? Parang yung momentum ko nawawala. Parang yung gigil ko sa katawan nawawala. Parang hindi ko na alam isang pagharap ko yung mga tao ko, yung mga downline ko. Ako mismo, hindi ko na para silang ma-motivate, hindi ko sila ma-inspire kasi mismo ako mismo, yung gigil ko nawawala. This is terminal velocity, especially to those people na nangangarap. Kaya 99% of those people na nangarap, after some time tumigil. After some time, namamahinga na. Why? Kasi nawawala na po yung gigil nila sa katawan. So, paano natin gagawin yan? Paano natin ibabalik yung gigil sa katawan? Paano natin ibabalik yung momentum? Siguro po, as of this moment, we need to realign ourselves. Ano ba talaga yung gusto mo sa buhay? Kasi everything starts from your reason kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Maraming tao, hataw na hataw, pero hindi niya alam yung hinahataw niya, hindi na pala related sa pangarap niya. Mga kaibigan, you need to check, ano ba talaga? Ano ba talaga yung gusto mo? Bakit ka ba nandito? Bakit ka ba dumidiin? Again, mapaprostrate ka, marereject ka, tatawanan ka, lalaitin ka. There are a lot of times you want to quit. You want to stop. Si Pepe tumigil na. Yung kabats ko, si Maria huminto na. Yung top earner namin isa, nawala na. Guys, ano nangyari? Sila ba ang reason kung bakit ka nandito? Sila ba ang dahilan kung bakit ka tumaya? Sila ba ang main reason mo bakit ka humahataw?
Always remember, on the day one you decide to join this company, you join this system, you don't decide because of him, her, because of your upline, because of your crossline. You decide because you want to change your life. Tama na yun. Tonight, you need to recalibrate yourself. Start asking yourself, what do I want? What do I need? You need to make a choice. You need to decide. When we talk about ourselves, when we talk about our dreams, no one can ever steal your dreams. No one can tell you na hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Because in our life, the person who will decide whether you will pursue your dreams or not is not the people beside you. It's not the person in front of you. It is not your family, but it is us. The person living in us. The person inside you. Yung sumisigaw at nagsasabi, pangarap ko ang pinag-uusapan dito. Buhay namin ang pinag-uusapan dito. Hindi po pwedeng maniniwala ako kahit kanino kasi ang taong magde-decide kung tutuloy ako o hindi. Walang iba kundi sarili ko. Kaya habang nakaupo kayo dyan, habang nakikinig kayo sa akin, dapat nanggigigil ka. Dapat nakakalibrate mo na sarili mo. Dapat ngayon pa lang, kanina na pumunta ka rito, kahapon umating ka sa office, nung last week na humahataw ka, maraming nagbabagal sa mind mo. Kaya ba ba ito? Tutuloy pa ba ako? May mangyayari pa ba? Posible pa ba? Wala na si Pedro, wala na si Jose, wala na yung apply ko, wala na silang lahat. Ako na lang nandito. Anong sabi ko sa apply ko dati? Kahit sila lahat mawala, basta yung company nandyan. At nakita ko na yung pangarap ko. Tutuloy ako kahit wala sila. Tonight, you need to reassess yourself. Tonight, you confirm to yourself that you know what you want. Because through this, tonight, with the fire in your heart, you will start to shine. And you will start to inspire your people. Because they need to see the leader in you. Before you can empower people, before you can show them the way, you need to be the way. You need to be the person with influence. Because leaders lead by example. You can influence your people the moment you and me are inspired and motivated because we know what we want. Ano sabi nga nila? There's a story. Halimbawa sa harapan nyo ngayon, lahat kayo invited. Sa harapan nyo ngayon, nagbaon ako, naguhay ako ng lupa, nagbaon ako ng 100 million. Sa harapan nyo, nakita nyo, 100 million. Binaon ko. Kaibigan, tinabuhan na natin ng lupa, tinabunan ko. 10 feet below the ground. Nakita nyo lahat, may 10 million akong binaon. Sabi ko sa inyo, hukayin nyo. Sa inyo na. Tanong, hukayin nyo na? Hukayin nyo? Hukayin nyo? Guys, if you see kung ano yung mangyayari sa'yo, if you believe on what you see, maniwala ka sa akin, no one can stop you. No one. Nobody can stop you. 1998, the person in front of you, nakita ko lang yayaman ako. Nakita ko magbago yung buhay ko. Nakita ko, sabi ko, itong network marketing na to, itong leveraging na to, babaguhin ang buhay ko. Guys, that was 27 years ago. Anong point, mga kaibigan? Ang nakita nyo lang dati sarili ko, pero ngayon, sa harapan nyo, may top 13 tumayo dito. May top 13 nagkaroon ng resulta. Anong point, mga kaibigan? Nauna lang kami. Pero yung resultang nakita nyo,
yung resultang pinakita namin sa inyo at resultang tinamaan ng top 30. Ibig sabihin mga kaibigan, doon din po kayo papunta. Kaya tonight, you need to decide. Sir Manny, paano ko ngayon makakalibrate yung sarili ko? Guys, next, wag na yan. Balik, lumpas, dreams. You need to set your dreams tonight. Huwag kayong matutulog maming gabi na hindi kayo makagawa ng dream board. Tandaan nyo, sabi nga nila, ang tao dapat lagi kang baliw. Bakit ka baliw? Kasi kung alam mo anong pwede mangyari sa'yo, dapat nababaliw ka. Pag yung pangarap na sinet mo, hindi ka nababaliw, definitely hindi yan mangyayari. Nung sinimulan tong company na to, maraming tao hindi naniwala sa akin. Andiyan na yan. Sila Sherwin, mga bago yan. Pumunta kami sa Pampanga. Sabi ko, Hari, lahat ng logo na yan, magiging partner natin yan. Sabi nila, lasing yata si Appley na nung uminom na nagka. Ayaw nilang maniwala. Marami kaming in-invite. Lahat sila umalis, hindi naniniwala. Anong sabi ko? Mangyayari yan. Bakit? Kasi nag-set ako ng dreams. Tandaan nyo, doon sa mga nangangarap, doon sa mga taong gusto magresulta, eto, check yourself tonight. Check yourself tonight. Sharp test. Ikaw ba talaga ay may dream board? Habang nakaupo kayo dyan, ikaw ba talaga ay may dream board? Guys, you can joke me. You can say words like yes to me. But believe me, in front of me right now, in front of God, alam mo kung may dream board ka talaga o wala. Ito 99.99% nang umahataw sa pangarap na walang dream board, hindi ka makakarating. Ano sabi? Dapat you have this crystal clear imagination of the things you want to happen in your life. Nung sinimulan tong company na to, wala akong alam. Baliw lang ako. Gusto ko yung ticketing nandito, yung loading nandito, yung bills payment nandito, yung remittance nandito. Lahat ng yan gusto ko na sa isang laptop lang. Hindi ko na-imagine na yung pinapangarap ko magiging one-stop shop pala. Anong point ko mga kaibigan? Gusto nyo bang yumaman? Yes! Gusto nyo magbago buhay nyo? Yes! Gusto nyo matapad ang mga pangarap nyo? Yes! May dream board ka ba? Yes! Sabi niya, but tonight, you can start to reevaluate yourself. Sabi nga nila, it is not tomorrow, the day that you will start to change your life, but tonight. Tonight, you need to create your dream world. Okay? Sir Manny, paano ko ngayon matutupad ang mga pangarap ko? Ito, tip from me. Guys, this is me. You need to create a habit that will lead you to become successful. Kung yung direction mo papunta sa pangarap mo ay yung lagi mo nang ginagawa, definitely makakarating ka. Anong dapat gawin ko initially, Sir Manny? Kung gusto ko magkaroon ng habit, the way you say to us, anong dapat mong gawin initially? Number 1, you need to set goals. Tonight, you have a dream board. 5 years plan, 10 years plan, 3 years plan. It's up to you. But definitely, dapat meron kang deadline. Hindi pwedeng walang deadline. Sir Manny, hindi namin nai-hit yung goal. Sir Manny, hindi namin nakukuha. Sir Manny, ganito. Ang dami mong A-E-I-O-U. Sa office ko, pag may sumasagot sa akin doon, na mahirap, A-E-I, alam mo sabi sa kanya, never mo yan sasabihin ulit sa harapan ko. Kasi pag narinig ko pa yan sa harapan ko,
Mag-resign ka na. Tandaan mo, yung nakita mo, nakita ko rin. Yung problema mo, problema ko rin. Pero bakit ikaw namumblema? Pero ako, nag-iisip kung ano ang dapat gawin. People who become successful, they're the people who experience the same problem, the same scenario na nakita mo. But these two gentlemen had different decisions. Number one, they focus on problem. Number two, he is trying to solve the problem. That's the reason why I tell you, you need to set goals. And when you set a goal, you need to create an action plan. Tandaan nyo, walang perfect na action plan. Ano laging sinasabi pag nag-meeting tayo? Okay lang yan, gumawa ka lang ng plano, basta gumawa ka lang ng plano. Di baling hindi pa maganda yan, di baling hindi perfect yan. Basta everyday gumawa ka ng plano, gawin mo, week, second week, third week, 1 month, 1 year. And every day, magkakalibrate tayo. Bakit? Kasi doon mo makikita anong kulang. Kasi after mag-create ka ng action plan, mag-decide tayo ng exactly anong gagawin natin para sa pangarap natin. Diyan natin i-strategize every day ano ba ang kailangan para matupad ang pangarap natin. Ilang recruit ba yan? Ilang invite ba yan? Ilang tao ba yan? Sanay na ba ako mag-present? Sanay na ba ako mag-mindset? Alam ko na ba mag-closing? Kaya ko na bang tumayo sa harapan? Lahat yan, nilista natin lahat yan. Kasi kasama yan sa action plan natin. Bakit? Kasi gusto mong magbago ang buhay mo. Kasi pag nakasulat na mga plano natin, maniwala ka sa akin, day 1 hindi mo nagawa. Day 2, ginagawa mo pero kulang. Day 3, ginagawa mo, kulang pa din. Pero nung day 4, nung ginagawa mo, kulang pa rin. Pero nagkakaroon ka na ng traction. Nagkakaroon ka na ng improvement. Maniwala ka sa akin, kala mo walang nangyayari. Pagdating ng second week, ng third week, nagugulat ka. Naiiba na ang resulta mo. Ano sabi? Di baling pangit ang plano mo ngayon. Basta importante, magsimula ka na magplano at unti-unti natin trabahuin ang plano natin. You need to set goals. At dapat, may deadline. Isang man, ang hirap naman kasi pag may deadline, kailangan may deadline. Ang buhay ng tao, hindi pera ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, yung oras na meron ka. Hindi tayo antay ng oras. Kaya dapat planuhin natin paano mamamaximize ang oras natin. Anong date na ngayon? June. Kasi December lang. Magpapasko na. Kahapon lang, 48 ako. Magpo-49 na. Ilan taong ka na? Ano na nagawa mo 6 months? Humataw ka ba talaga? Dumiin ka ba talaga? Tapos nagagalit ka! Ang hirap ng networking! Ang hirap mag-meet! Ang hirap mag-invite! Lahat mahirap! Pero, may ginawa ka ba talaga? May ginawa ka ba talaga? Sino rito yung malakas ang loob sasabihin niya? Talagang dinilan niya. Meron ba? Meron ba? Ako magsabi sa'yo. Kasi ako mismo, hindi ko masasabi yun. Kaibigan, tonight, pagkatapos nyo mag-set ng dream board, i-divide nyo yan, yung goals nyo into year plan, into monthly plan, into weekly plan, into daily plan. Okay? Next. Yan o. Tonight, doon sa mga tao gusto lang namang matupad ang pangarap nila. Doon sa mga tao lang na gusto magbago ang buhay nila. Tonight, gumawa ka ng checklist. Checklist na gagawin mo para maging habit mo na. Dapat ang habit mo, yung habit na ginagawa ng mga tao gusto yumaman. Anong oras ka gigising? Hindi pwede, hindi mo alam kung anong oras ka gigising. Minsan patulog pa lang ako, kailangan ko nang gumising.
Bakit? Kasi nakaset na ang ginagawa ko araw-araw. Sinong mimitingin ko? Sinong kakausapin ko? Kailan ako lalabas? Kailan ako magtotoo? Kailan ako magpipresent? Dapat you know what time ka gigising every day. Invest on learning. Nakakatamad naman naman ito ng DOT. Paulit-ulit, speaker lagi si Ben Cortana. Naboboring ako kay TV. Nabubulol naman si Sharon Bada. Ang dami mong reklamo. Tapos gusto mong yumaman. Ang taong gustong yumaman, hindi niya nakikita ang kulang. Ang nakikita niya lagi, learning. Sa bawat taong nagtotok sa harapan, magaling man o hindi, malupit man o hindi, ang nakikita niya doon, ang lupit nitong speaker na to. Gagayahin ko. Itong speaker na to, lousy. Babaguhin ko ito ko para hindi ako maging lousy. Kung sino man ang natawag na sa harapan mo, lahat yan matututo ka. Kaya you invest your time on learning. Make it a habit. Ano pa? Find tasks to eliminate things na hindi dapat. Every day. Mamaya, lista niyo lahat ng ginagawa niya every day. Nagbabrowse sa Facebook. Hindi, nag-aaral naman ako eh. Panay TikTok ang iningnan. Panay Reels ang inopen. Di ba? Naubos ang kada Reels mo, kada TikTok mo, 2 hours na, wala ka pang nagawa sa goal mo. Nakala mo busy ka, pero wala ka pa palang nagagawa kasi panay Reels at TikTok ang inatupag mo. That's why na-realize ko, kaya pala yung mga negosyante kausap ko, ang usap namin, WhatsApp at Viber. Kasi they are avoid using TikTok and Reels because kinakain ng time nila. Because if you're so busy doing things related to your dreams, nakalista yan. Nood ng TV, related ba sa pagyaman? Pakikipag-date, related ba sa pagyaman? Ilista mo lahat ang ginagawa mo everyday. At sa loob ng 1 linggo, lahat yan i-check mo. At isa-isa mong alisin kung alin ang hindi dapat at ang hindi makakatulong sa pagharap mo. At gawin mo na araw-araw yun hanggang maging habit mo na. Kasi kung ang habit mo na ay yung ginagawa mo lang para sa pangarap mo, maniwala ka sa akin, months from now, maybe this year, isa ka na sa top earner dito sa Unified Water Sunshine. Ano ba? Get a mentor. Siyempre, ang mentor mo rito yung apply mo. Mamaya, i-check nyo ito. Malinaw wala po? Next. Number 2, you need to have a discipline. Kasi nalista mo na yung mga dapat mong gawin. Dahil nalista mo na yung mga dapat gawin at mga ginagawa ng mga taong yung mayaman, dapat you need, meron kang discipline. Ano dapat? Change your thinking. Parang ako kanina. Actually, itong days na nakaraan, galing kami sa China, galing kami sa Dubai, grabe yung kain ko, nag-gain ako ng weight. Sabi ko, kailangan ko mag-lose weight. Guys, ang hirap mag-lose weight, promise. Lalabanan ng gutom. Everyday binibilang ko yung calorie intake ko. Hindi lang yung carbs na binibilang, calorie intake. Last night, di ba? Napakain ako sa Paris. Ang sarap talaga. Sabi ko, putang ina talaga. Ang hirap pumayat. Pero sabi ko, kakainin ko to, bibilangin ko na yung calorie ko. That night, kumain ako ng Paris at nakadalawang rice ako. Pinumpute ko, 300. Naka 900 calories ako. But ang target ko, 1,500 calories lang per day. Guys, last week hanggang ngayon, I lost 2 kilos. You need to have this kind of discipline para magbago ka. Kasi lahat ng chinekris mo na hindi related sa pangarap mo, unti-unti mo na siyang tatanggalin. Kaya hindi? Kaya hindi? And syempre mag-focus ka doon sa mga may impact. Doon sa top 10 na ginagawa mo everyday. Alin ba doon ang merong major impact sa pangarap mo? Mag-recruit, mag-prospect, gumimik, gumala, tumambay. Alin doon ang major impact na meron?
Kaya hindi? Kaya hindi? Ba't sabi niya, kaya. Guys, kailangan doon mag-focus. Ano pa? Always ask yourself, what are the consequences of doing this or doing that? Dapat tinatanong mo, pag ginawa ko to, sayang yung time ko. Imbes na makarecruit ako, gumala ako. Pag ginawa ko to, nakanood ako ng TV, hindi ko na-meet yung prospect ko. Because again, we have only 24 hours per day. Walang 25. We have only 365 days per year. Ang bilis ng oras. Tama mali? So you need to count the time you have in your life. Lalo na yung kabatch ko. 40 pataas. Pataas ng pataas. Tataas ang high blood pressure, sugar level, at ang iyong mga uric acid. Halaka, bilang na ang oras mo. Plan is made kung ano yung dapat mong gawin. Dapat hindi ka pwedeng matulog na hindi mo alam ang gagawin mo bukas. Yung mga tao yung mayaman, pagpikit ng oras, alam niya kung ano oras siya pipikit. Hindi pa siya gumigising, alam niya na kung ano oras siya gigising. Because nagpa-plan ahead. Kaya hindi? Kaya hindi? Gusto mo yumaman? Gusto mo yumaman? You value the time you have in your life. Next. Don't be lazy. Bawal ang tamad. Kalapitin mo yung katabi mo. Bawal ang tamad. Kalapitin mo, lakasan mo pa. Bawal ang tamad. Bawal ang tamad. Bawal ang panay-dahilan. Walang umamang panay-dahilan. Apply maaraw. Apply maulan. Apply wala akong pamasahe. Apply wala na ako. Sabi mo, ikaw ba yun? Sabi mo, ikaw ba yun? Kasi yung mga tao yung mayaman, wala yang kasi-kasi. Wala yang kwan-kwan. Kung ano yung dapat gawin, mahirap man, nakakalito, bay kulang man. Gagawin niya yan unti-unti kasi papunta yun sa pangarap niya. Nakanya pa? Next. Tonight, I need you all to have focus. Saan? Kanina binanggit ko, ano ba yung may bigger impact sa buhay mo? Gimmick, gala, tambay, o yung pangarap mo? Tonight, you need to recalibrate yourself and ask yourself, what's the most important thing I need to do today? Ano ba? Tonight is the best day for you to do it. Avoid procrastination and stay focused on the things na may impact sa buhay mo. Malinaw malabo? Lastly, ay, meron pa pala. Addition to that, because we have only 24 hours per day, you need to use this principle, the 80-20. Alam niyo yung jar of time? Put majority of your time and focus first on devoting time dun sa mga major parts ng buhay mo na mag-contribute sa pangarap mo. Just like I say, ano ba ang dahilan ba't ka nandito? Ano ba ang dahilan ba't ka humahatag? So, tonight, alam mo kung bakit ka nandito. At dahil alam mo kung bakit ka nandito, alam mo saan mo ilalagay yung 80% mo at yung 20%, this is the not important things na meron ka. Kasi maraming tao, kala nila busy sila, naubos yung maghapon nila, apply busy ako.
Pero yung ginawa pala niya, 80% that are not related to their dreams. Ikaw ba to? Ikaw ba to? Ikaw ba to? Tonight, kung ikaw man yan, bato-bato sa langit, tamaan ay bukol. Kung ikaw man to, at alam ko, ikaw to. Sabi niya, di ka sure? Guys, you just need to accept na totoo to. Kasi from acceptance, you can decide tonight kung mag-change ka o hindi. Changing the 80% to the important things that matters in your life. Tonight, you do your homework. Kanina malabo? Next. Lastly, you need to be consistent. Mahirap. When you're hitting your goal, when you're doing things for yourself and for your dreams, mahirap talaga. Maraming tao in the middle of the game, umaayaw kasi nahihirapan. Guys, to remind you, walang madali. Lahat talaga mahirap. Alam niyo yung laro? Game 1, level 1, level 2, level 3. Alam niyo? Level 1, normal. Level 2, normal pa. Level 3, medyo. Level 4, mahirap-hirap. Level 5, pero alam mo yung final stage, tama? Alam mo yung final stage na dapat makarating ka doon. Hindi mo napapansin? Yung level 1, minamaster mo na. Level 2, minamaster mo na. Level 3, minamaster mo na. Ginagawa mo siyang habit. Alam mo, ang galing ng games. Because minamindset niya ang bawat naglalaro na magkaroon ng tinatawag na consistency. Pagpasok ka ng level 1, alam mo, saan ka tatalo, saan ka yuyuko, saan ka uupo, saan ka iiwas. Anong ginagawa sa atin ng games? Minamindset ka na. Tinitrain na yung mind mo, tinitrain yung mata mo, yung reaction mo, yung yung reflexes mo to respond kahit may kausap ka, alam mo yung ginagawa mo. Kasi ginagawa niyang consistent ka para makarating ka sa level 2 at level 3. Guys, in connection to your dreams, katulad ng sinabi ko kanina, if you will do it daily, day by day. Again, hindi perfect sa una. Baka worse pa sa pangalawa. Baka worse pa sa pangatlo, pang-apat, pang-lima. But if you do it consistently, your mind will remind you. Your senses will remind you na ito yung dapat natin gawin bukas. Bukas at susunod na bukas. Dahil ikaw ay consistent na, maniwala ka sa akin, it will become your habit. At pag naging habit mo na, ayaw mo nang gumalaw, yung katawan mo gumagalaw na kusa papunta sa pangarap mo. Malinaw? And because that consistency, it can create momentum. At pag may momentum ka na, next slide, the blaze of inspiration will come to your heart. And you will start to inspire yourself and inspire the people around you. Ito yung network mo na makakasama mo sa paglaki at papunta sa pangarap mo. At sasabihin na nila, siya yung upline ko. Siya yung upline ko. Tama, ako ang upline nyo. Ililid ko kayo papunta sa pangarap mo. Good morning. Parang panasigan mo na.